Kinat nga pala ako ni Madya number 1 at kinuha ko yun sa kanya at ako'y inutusan umuwi muna ng bansol dahil isusoli ko yung kaldero at tapos idadaan ko sa Nagomi ang garbage bag. At after nun, syempre, bumalik na ako para kaunin siya at sinabi niya sa akin na aalis daw kami. Hindi namin kasama si manager number 2 dyan at si manager number 2 sawa na sa gala at hindi ko pinaalam na aalis kami ni Ate Monet. Ayan po. At pabalik na po ako sa Villa Remedios sa bahay ng aking kapatid na si Major number 1. At syempre, hindi mawawala ang traffic sa kahabaan ng Pansol to Calamba. At ayan po, syempre, pumasok na po ako ng Villa Remedios. Dire-diretso lang po ako dyan hanggang sa makarating ako ng bahay ni Major number 1. Pagkarating ko sa bahay ni Manager number 1, at syempre, nantay ko lang po siya. At ayan po, pasok na po ako sa bahay ni Major number 1. Treat ko na lang po sila at siyempre tumakas kami ni Major number 1. Di namin pinaalam kay Major number 2 na aalis kami. At ayan po, ano ko po dyan, busina na po ako para antayin si Major number 1 at kasama namin si Troy. Si siya ng bodyguard ni Ate Monet. Ayan, siyempre, inaantay ko na lang po. At pagkatapos po niyan, pumasok po na si Troy, tapos lumabas na si Major number 1. At sabi siya ni Major 1, manager number 1 ko raw ibuus at makikita ni manager number 2. Wala siyang magagawa kasi siyempre masaya si JT sa kalam at ayan po, dire-diretso na po kami dyan paglabas namin ng highway at siyempre mag-expressway po kami. Habang nag-uusap kami dyan ni manager number 1 kung saan kami pupunta, ayaw niyo sa McKinley sa may Ibinis at sabi ko, sige ate, sa SM Mega Mall ayaw din. Sa SM North ayaw din, malayo. Sabi ko, market. Naupisip at nung sinabi niya na nandiyan na kami sa lagitnaan ng highway na yan, siyempre, pasok ng SLEX at papanik po ako ng Skyway. Sinabi niya, mag-Glorieta na lang daw kami. Tatagal na ako namin hindi napupunta niya. At siyempre, dire-diretso lang po ako dyan. At after po niya, mano ko yung SLEX, papanik na po ako dyan sa Skyway. Sa Skyway na po ako dumaan para wala pong akaba-kaba. Kasi sa baba, pag kami nakita ng MMDA or sino manguhuli o ano enforcer, konting lang, sita ka agad. Inaabangan yung magkakamali ka, ayaw abaman yung itama ka sa kalsada na mali yung ginagawa mo. Ang laging inaabangan ay yung pagkakamali na isang motorista. Kaya ako, malimit akong dumadaan sa Skyway. Sa Skyway kasi kahit magkamali ka, hindi ka basta huhulihin ng mga Skyway Patrol. Igagayad ka na bawal dyan, kailangan mo ng ganito. Shoutout sa inyo mga taga Skyway. Sulit sa inyo. At siyempre po, naka-exit na po ako ng Skyway. Dire-diretso lang po kami dyan. Kahanapin ko po dyan ang exit na Magallanes. Yan po sa may Magallanes, siyempre, malapit na po dyan yung Makati. At dyan po, dire-diretso lang, nakaramdam mo rin kami ng konting traffican dyan. Pero moving naman. After po niyan, siyempre, nahanap ko na po dyan yung exit ng Magallanes. At nakita ko po na exit ng Magallanes. Siyempre, dahan-dahan na po dyan. Hindi na ako nag-swerving. At siyempre, makikita ko kayo sa camera. Kaya maging honest na lang kayo. Pagdating dyan sa Skyway, at wala naman kayo ipapangamba dyan, hindi naman kayo basta ulian. At bumaba na po ako ng Skyway. Magallanes, ilalim po ako dumaan. Para pagkanan ko po sa may Mantrade, malapit na po ako sa Ayala. Ayala, papuntang SM Makati. Glorieta 1, 2, 3, 4, Landmark, Greenbelt. Ayan po yung magkakatabi po yun. Pwede ko kayong duman sa mga mall na may bridge naman po patawid sa mga sinasabi ko. At syempre po, after po niyan, makikita niyo po yung Cubao EDSA. Kakaano na po yan pagpanik niyo uli ng tulay para nandun lang po sa may pasunta mo extension na Magallanes, Mantrade, ayan po ang tawag po doon. Pagkakaalam ko po, siyempre, dire-diretso lang po tayo. Ayan po, wala po mga, at ayan po sinasabi ko, wag na po kayo mag-swerving dyan para hindi na humalito sa inyo yung mga sinusundan nyo at kasunod nyo. At ayan po, siyempre, kumana po kayo. At ako po sa gitna MRT. Ayan po, pagbaba niyo po dyan, ay sinasabi ko sa inyo na Mantrade kung tawagin. Ang parting kanan po niya, malampas po niyang building na yan, ay pagkakaalam ko ay Dasma. Dasma, Makati. Ayan po, syempre, hanap na po ako ng dyan. Syempre, kailangan ko po na mayroong gabay at kahit anong gawin ko, hindi ako pumupunta sa bus lane kasi syempre, meron naman akong disiplina sa sarili. Di ko po sila ginagaya kasi hindi sila natatakot ako na 5,000 pero kailangan naman sumunod muna sa batas para maging maayos sa embo.
Do'n na po ako dumaan sa may kabila, sa may Ayala, para mag-u-turn na lang ako na hindi ako mahihirapang pumasok sa may SM or Glorieta, ang dating Makati Square na siyempre pagpasok po namin diyan, nakakapagtaka po ang dami ng bago diyan na madadaanan at ayan na po siyempre nakapanig na po ako ng Ayala at ayan po, puwede yung mag-U-turn diyan. Wala naman nung nakalagay na U-turn slot tapos ayan, may na ako pakanan para kumana na po diyan pagka U-turn ko. Siyempre nagpatawid lang po ako kahit sabihin mo nakago. Tapos pagkapasok niyo po sa kanan, unang kanan mo ayan o makikita niyo Parkshare ho yan. Hindi na ako diyan naparada kasi sa kabila ho yung ano niyan, yung entrance kaya malilito kayo. Yung SM ayan napakalaki na diyan po kami papasok mamaya naggagala kami ni Major number 1. At habang ayan, kamaliwa ko ta's kumanan ulit naghanap na ako ng paparadahan at umikot na ako para makita ko yung entrance kasi hindi naman puwede na basta ka papasok kasi puro one way yan. Basta parte diyan puro one way. 'Pag nagkamali ka ng pasok, ikot malala ka diyan, hahanap ka ng lugar na paano ka makakaikot diyan at siyempre ayan, may inano ko yung dating paradan sa labas pumasok ako diyan 'yan kumaliwa ako then, pumasok ako sa underground parking ng Glorieta 4, diyan po nagulat si ate diyan, si Major number 1 na gano'n raw pala kaganda ngayon ng Glorieta, Makati ano, Glorieta 1, 2, 3, 4 at pumalik na ho kami, nag-entrance na ho kami diyan. At unang pasok po namin diyan siyempre, ang makikita niyo ay Marcos Spencer. Basement 1 ng underground kami yung ano, ayan pagpasok po namin, nagtataka si Ate Moet ganon daw kaganda at iba na tapos ayan, kita namin yung mga aso magaganda. Hindi ko alam kung anong tawag diyan sa sinenden. Inaantay lang namin si Sean kasi nag-CR. Tapos ayan, yung mama rin di magpapakita bida kahit ako nagulat na sobrang ganda lang yun ng Glorieta. Dati, hindi ka pa maliligaw kasi isa lang way. Ngayon ang dami niya ng way. Tsaka napakaganda na ngayon si Marjo number 1 naghahanap na ng bibilhin at salamat kay Marjo number 1 at kay Sean. Pero na mga bayanas na Stepin at ayan po, paikot-ikot lang ako. Ayun na yung Glorieta na main way. Nagulat na ako kami ni ate napakagara na yan tapos yan dire-diretso kami hanap po kami makakainan. Imagine number 1 at ayan po laad lang kami mekus-mekus na yan, tornado na yan, Glorieta po yan. At ayan pumalik po kami na siya para magtanong and then pagkatapos po no'n, ayan po naghanap na ho kami ng food court. Bago na ho food court nila wala na yun dati. Ayan po, hanap-hanap lang kami diyan ng mga insan, mekus-mekus na yan, tornado na yan. Puro masala, ayan, nilagyan ng sibuyas, mga minsan, ayan. Hanap-hanap lang kami diyan at nagustuhan namin diyan ay sisling. Siyempre hindi ko na po papakita yung pagkain namin ng sisling. Ako porterhouse at ano, ang kinain ko with lemonade, ayan. Paikot-ikot lang kami diyan, mekus-mekus nung nakita namin tapos na, tsaka kami humanap ng kakainin namin. At ang kinain namin, siyempre pakitang bida, pakita naman. Ay sisling tapos after no'n gala na kami then punta kami ng Greenbelt, ikot tapos sa may landmark, nabikot kami sa landmark tapos ayan, mix-mix na yan pakikita ko sa inyo yang dating Glorieta. Yung dati may fountain, ayan na po siya, ganyan na po siya, napakalinis na po at wala na po yung mga binibili sa gitna. Kaya nagulat kami ni Imagine number 1 na ganyan na pala kaganda at meron ang building sa gitna, ayan tapos may mga tulay-tulay na mga bridge na tapos yan dumaan kami sa Glorieta Street, dire-diretso lang, dumaan kami diyan sa mga may sale ata diyan, then after po niyan, siyempre papakita ang bida, feeling, wala namang pera, gala lang, kasama si Major number 1. At ayan po, ayan po yung pinasok namin, kala ko bibili diyan si Major number 1 at sa Astro, hindi pala. Tapos punta ko kami sa Habayanas, doon na kami nakabila din, umikot ko kami sa, eto, napakalaking Adidas, siyempre, pakitang bida, si JT Sahala, mayan po. Yan po, nagdala po ako diyan. Umikot pa ako diyan tapos nakita ko yung kanilang napakalaking LCD ba ang tawag diyan na dumaan po ako diyan, natuwa po ako siyempre. Mekus-mekus na yan dito sa alam. Napakasarap po gumala ngayon sa Glorieta, napakalaki pero ang dami nang bibilhin. At ayan po, natutuwa po, ang ganda ng daan diyan. Tapos, parte lang din po yan ng napakalaking Adidas na diyan na bilihan. Ayan po, ta's diyan ako bumaba sa kabila, then mekus-mekus na yan, diretso kami sa landmark.
sa landmark, saglit lang kami diyan kasi may tinignan lang kami, hindi naman nakabili diyan si ate. Paglabas namin diyan, pagpasok pala namin diyan, tao lang nagkakamali, pagpasok namin diyan siyempre ikot-ikot lang. At tapos ayan, bumalik ko kami sa SM. Punta uli kami ng Glorieta, ikot ko kami sa SM, papalit na naman ang bida, kitisa ka na, lakad-lakad lang. Tapos ayan, akala ko papasok kami sa SM Department Store, hindi na raw sabi ni ate kasi busy siya sa business niya. Tapos yan, umikot lang kami, wala rin naman nagustuhan. Tapos paglabas namin, siyempre, di mo maaaring di magpapakita bida bago magpaalam at ayan po, siyempre, pag nakita ng bida, si JT Saka na ibig sabihin niya malapit na pong umuwi yan. At siyempre, nasa elevator kami pababa tapos nung kami dumaan sa dati namin dinadaanan, yung dadaan ka sa kalsada sa ilalim, na tatawid ka sa may mga guard. Nandun pa naman siya, pero ang laki ng ganda naman yun, lalo na SM, ayan, sinasabi ko sa inyo. Yung Glorieta dating merong fountain at lahat na nakikita, may laruan, lahat. Tapos may binibili mga pika-pika. Ayan na po siya, ganyan na po kalinis. Ayan na po, siyempre, babos na mga